tatanggi yung mga bago. Lacson, Soto, si Erwin Tulfo. O, tingnan ninyo kung sino pa yung ibang mga apektado na ayaw sa snap election. O, eto ayaw ng pagbabago sa bayang Pilipinas. Pakinggan natin to. Portado naman ng kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano ang panawagan nitong snap elections. Pero hamon niya, mauna raw dapat mag-resign ang kanyang Kuya Alan. Ay naman sa Malacanang, personal na hangarin lang ito ni Cayetano. Okay so ang sabi ni Lino Cayetano, kapatid to ni Alan Peter Cayetano, dating mayor ng Taguig, sabi niya, maganda yan. Pero dapat mauna ka, tol. Ay, kay Cayetano naman, oo, mauuna talaga ako. Basta umuo silang lahat. Basta mangako sila, magre-resign tayong lahat. Ako yung mauunang mag-resign. Hindi naman yan ipapanuka or hindi naman ifo-float ni Alan Peter Cayetano yung idea kung hindi siya ready. Sinasabi nga niya lahat. Hindi naman niya sinabi na lahat, puwera ako. Sinabi nga niya lahat di gusto rin niya. Ayun talaga mga bugok kayo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang oras si Pangulong Bongbong Marcos sa pamumulitika. Tangina na, walang oras. Wala talagang oras. Hindi nga niya alam na may lindol sa Cebu Wala talaga siyang oras. Yung anak nga lumindol na sa Cebu. Pumaparty-party pa dyan sa Singapore Makakapalang mukha nyo. Lalong-lalo ka na, Bongbong. Makapalang mukha mo. Wala kang time. Baka tulog ka lagi, lasing, o baka sabog. Kaya wala kang panahon. Baka kung ano-anong ginagawa mo. Paano ka mawawala ng panahon sa politika? Politiko ka, tanga. Yan ang sagot ng palasyo kasunod ng panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign na ang mga nakaupong Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador at kongresista at magkaroon na lang daw ng snap elections. Ganda, di ba? Sino ba ngayon ang sinasabing magnanakaw? O magnanakaw si Inday? Magnanakaw si BBM, magnanakaw ang Congress, magnanakaw ang Senate. O anong maganda para ma-restore yung tiwala ng taong bayan? Umalis tayo lahat. Isasakripisyo ni Cayetano yung kanyang pagiging senador para lang ma-please yung mga Pilipino. O sino yung mga ayaw? Ayon kay Palace Press ayaw syempre ng asong galisin, na asong ulol na kapag may pera, nakaamoy daw ng pera, kakahol ng kakahol. Ayaw niya yan. Abala ang Pangulo na magtrabaho para sa bayan at tulungan ng mga naapektuhan ng lindol at bagyo. Gago! Tulungan ng mga naapektuhan ng lindol at bagyo, nagbenta nga kayo ng bigas Imbis na magbigay kayo ng bigas, mga putang ina nyo, nagbebenta kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas wala nang bahay yung mga tao, binibentahan nyo pa ng bigas, mga animal kayo. Tapos sabihin mo, abala siya sa pagtulong. Anong tulong yun? Nagbebenta ka 20 pesos na kilo ng bigas. Gag talaga mag-focus po tayong lahat sa pangangailangan ng mamamayan. Hindi sa pansariling interest. Tanga! Anong pansariling interest doon? Sinabi na nga ni Cayetano, magre-resign tayong lahat. Tapos, isang election cycle na hindi tayo pwedeng tumakbo. Gago, anong pang interest yun? Buti sana kung sinabi ni Cayetano na mag-resign lahat, wag lang ako. Mag-resign kayo lahat, tas ako ang hahawak ng Pilipinas pansamantala hanggang sa magkaroon na tayo ng mga bagong leader. Buti sana kung yun ang sinabi niya. Pag ganun, Claire, pansariling interest yun, bobo. Ewan ko rito kay Claire, putang ina to, ano bang vitamins nito? Siguro pinakulo ang tae. Officer Yuse Claire Castro, wishful thinking at personal na hangarin lang ito ni Cayetano. Pinalagan naman ng is actually a wishful thinking. Talaga naman sinabi niya na bakit kaya hindi kaya maganda mag-resign na lang tayo para may balik ang it is actually a good point para pag-usapan, pag-meetingan, pag-aralan. I mean, if it is really going to do as good at it will serve yung ng publiko, yung whim ng publiko, bakit hindi, di ba? Pero ayaw nila, syempre. Pag nawala si Bongbong, putang ina, di hampas lupa na naman si Claire. Balik na naman siya sa pagiging pagnonotaryo. Nasamid pa ako. Buisit kasi to O sige, diretso.
Mga kongresista ang panawagang yan ni Cayetano. Git ng Makabayan Block na Yun, putangin na Makabayan Black, syempre. Ayaw ng Makabayan Black niyan. Sabi ko nga sa inyo, meron bang sinabi yung ibang mga senador? Wala. Ang nagsalita lang 3 senador na alam mong may mga pangarap sa buhay. Si Lacson, si Soto, at saka si Erwin Tulfo. O, tas aside from them, puros mga makakaliwa na. By natural, nandiyan sila. Nakaupo sila, tapos tatanggalin mo sila. Hindi naman pwede yun. Yun nga ang pangarap ng mga makakaliwa yung sila yung balang araw mag-lead sa Pilipinas para gawin tayong komunista nais lang daw pagtakpan o ilihis ni Cayetano ang protesta ng taong bayan laban sa katiwalian. Ha? Nais pagtakpan? Paano nga pagtatakpan? Ang nagtatakip nga si Lacson Pinagtatakpan nga ni Lacson si Romualdez tsaka si Bongbong Marcos So si Cayetano nagtatakip, walang due naman Kasi nga ganito, alam ni Cayetano na walang mangyayari sa investigasyon ng ICI. Alam ni Cayetano na walang mangyayari sa investigasyon ng Senado under Tito Soto at saka itong si Lacson. At lalong-lalo na sa Kongreso, walang mga kwentang tao yung mga nandiyan dyan. Alam niya lahat yan. At kapag walang nangyari, baka maulit, mas malala pa yung nangyari noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos at saka yung nakaraan noong 16 ng Setyembre. Hindi ba? Na baka maulit na naman yun. People power na naman. Rambula na naman. Mamamatay na naman yung mga kabataan sa pakikipaglaban. Para maiwasan na yun, bakit kaya hindi na lang tayo magsi-resign? Wala na silang tiwala sa atin Bakit hindi na lang tayo magsi-resign? Yun yung sinasabi dito ni kasi katulad yan, maitatalaga pa si Boying Rimulya. Sa dami ng kaso ni Boying, dami ng kahayupan ni Boying, dami ng kadimonyohan ni Boying. Itatalaga pa ng ombudsman yan ni Bongbong Marcos. Talagang ibig sabihin nun, wala na talagang pakialam si Bongbong sa sa nararamdaman ng mga Pilipino. Ayaw ng majority ng Pilipino. Tapos itatalaga mo pa rin na ombudsman may plano talaga kayo. Pag ginawa nila yun, magagalit yung mga taong bayan. Baka mamaya mag-alsa na naman yan. Kaya ngayon yung sinasabi ni Cayetano na sobrang gulo na. Parang this is beyond repair. And kung hindi natin to gagawin, baka may panibagong uprising, tapos baka may mamatay pa sa ating mga politiko, sunugin mga bahay natin, pasukin yung mga baka mangyari yung nangyari sa Nepal, mangyari yung nangyari sa Indonesia. Ayaw natin. Why not? Mag-resign na lang tayo para ma-appease yung mga Pilipino. Maganda di ba? Sino yung mga ayaw? Tanong pa ng Makabayan, paano raw tutugunan ng eleksyon ang issue ng pananagutan at ang katotohanan na ang election process ay dinodomina pa rin ng political dynasties at di umano'y mga tiwaling politiko. Wala nga wala nga tatakbo isa sa iyo. Ito mo. Siyempre nga naman, hindi talaga papayag si Yossi Kadiri. Hindi talaga papayag yan si Jokno. Tanginan, tagal-tagal nang nangangarap niyan maging politiko ngayon na nga lang siya nanalo, matatanggal pa siya. Grabe naman kayo. Ganito rin ang paniniwala ng Akbayan Party List. Siyempre si Sendenya, baka wala nang pangpapakulay ng buhok yan. Kapag wala na siya sa Kongreso kasi bawal na silang tumakbo, baka maubos yung pangpakulay niya ng buhok. Tsaka paglagay niya ng yelo sa mukha niyang tabingi. Yung pagpapa-facial niyan, baka mawala na. Sayang naman. Para kina Congressman Shell Jokno at Percy Sendanya, hindi snap elections ang sagot sa pagpapanagot laban. Mga dilawan ang papangit, no? Itong mga dilawan tayo, mga mukhang ginseng. Mga mukhang Korean ginseng, parang mga hinukay sa lupa, no? Mga mukhang karot na reject. Sa mga kurakot. Di pala carrots, social yung carrots Mukhang kamoting kahoy na reject. Ang panawagan ng taong bayan ay accountability, panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Paano nga papanagutin? Paano nga papanagutin? Hindi nyo naman pinagre-resign si Bongbong. Si Romualdez, hindi nyo rin naman pinagre-resign. Si Zaldico, tinatago ninyo. Paano accountability yan? Si Bongbong Marcos, nagpapaimbestiga on his own. Sangkot siya dyan. Saan mo kukunin yung accountability? Sila nag-iimbestiga. Puro kawatan yung nag-iimbestiga. Tanga ka talaga. Sendan niya ba to? Eleksyon ang sagot dito.
Bakit natin gagawin yun? Bakit natin gagawin yun? Okay nang inan to magsalita parang sintu-sinto. Pwede naman bakit natin gagawin yun? Putang ina mo, payaso ka ba? Parang ulo lang puta, tumanda na, walang pinagkatandaan eh. Nyo naman dito sa Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat ng mga... Lol, ayaw mo lang. Ayaw mo lang yung idea, ngayon ka lang kasi nanalo eh. Tapos matatanggal ka kagad. Ang problema, nanalo na kayo ngayon, may pagkakataon na kayo para labanan ng korupsyon, putya, hindi kayo nagsasalita. Hindi nyo binabatikos yung mga dapat na batikusin. Inday Sara pa rin kayo ng Inday Sara, ang lalaki ng pinagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Insertion ni Risa Ontiveros. Oh, bakit hindi nyo siya matanong, oy Risa, 3 billion, ano ka ba? Sabi mo wala kang insertion, ba't meron? Sinungaling ka o ba't hindi nyo siya makondena? Accountability, yung mga kalaban nyo lang naman ang gusto nyong ipako sa krus eh. Yung mga kakampi nyo, hindi nyo naman sinisita. Ako kasi kapag si Inday Sara talagang magnanakaw yan, araw-arawin ko talaga yan eh. Banatan ko araw-araw si Inday Sara kung magnanakaw, pero alam mong hindi eh. Diyos ko Lord. Mambabatas at malapit na rin natin matatapos ang budget season. Iginit din ni Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan na wala ang snap O election isa pa yan. Wala daw ang snap election sa konstitusyon. Delikadesa ang sinasabi dito ni Cayetano. Eh wala nga pala kayo nun. Wala nga pala kayong delikadesa kaya ayaw nyo. Kaya ayaw nyo ng snap election. sa konstitusyon. Ang tanging nakasaad doon ay Constitutional Convention, Constitutional Assembly o People's Initiative. Kaya ang panawagan niya, ito na siguro yung tamang panahon para tumawag tayo ng Constitutional Convention. Yan na naman tayo. Constitutional Convention, People's Initiative, alang hiya ka. Diyan nga nagkaleche-leche Pilipinas dahil dyan sa People's Initiative ni Romualdez eh. Yung mga ayuda ginamit niya para sa mga Pilipino eh. Binigyan ng ayuda yung mga Pilipino, inubos yung pera ng taong bayan, tapos yung iba baka binulsa. Tapos dahil dyan sa People's Initiative, hindi lumusot eh. Ngayon binabalik nyo na naman. Yan nga ang punot dulo ng paghihirap ng Pilipinas eh. Or Constituent Assembly para baguhin ang ating Pati itong nasa tabi niya, makabayan din to eh. Ito yung party list representative ng ng mga manggagawa eh. Bakit pumapayag ka? Bakit pumapayag ka sa idea na itong mga ito? Ayaw mo rin mawala sa pwesto dahil kakapanalo mo lang? Kayo talaga mga ganid kayo sa kapangyarihan. Kung ako yan, open ako dyan sa suggestion na yan. Kung may mag-resign, susunod ako. Wala akong pakialam sa kung anong posisyon ang hinahawakan ko ngayon. Bagamat pinaghirapan ko at ibinoto ako ng mga Pilipino, pero kung sa tingin ng nakakarami yun ang makakabuti sa Pilipinas, magsasakripisyo ako. Aalis ako sa posisyon. Why not? Para sa Pilipinas eh. Di ba ang idea dito ni Cayetano, gagawin ito para sa bayang Pilipinas ma-restore yung tiwala sa mga institusyon? Ayaw nyo ba nun? If yung plano ni Cayetano will restore the order and yung trust ng mga Pilipino sa gobyerno, dapat suportado mo dahil para ka sa Pilipinas di ba? Ba't ayaw nyo? Mga patay gutom. Mga patay gutom sa kapangyarihan. Kakapanalo lang, ayaw nang bitawan yung posisyon. suportado naman ng kapatid ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang mungkahi ng kapatid niyang si Senator Alan. Pero hamon niya sa kapatid, mauna siyang mag-resign. Anya, handa rin siyang panindigan na walang Cayetano ang tatakbo sa eleksyon sa 2028. Nagbabala rin ng Catholic Bishops. Diba? Kita mo. Okay sa kapatid. Okay lang sa amin kahit walang Cayetano. Ganun talaga dapat. Para sa bayan, wala kang pakialam. Kung mawala tayo sa kapangyarihan, basta maibalik lang, mapasaayos lang ang Pilipinas, hindi magkamatayan, okay ako dyan. O kita mo mga Cayetano, okay na okay, diba? Pero negative ang twist ng rito, ng media. Okay na okay siya, mag-resign ka tol. Pero syempre kung ako si Cayetano, ba't ako magre-resign? Hindi naman ako significant. I mean,
tayong lahat magkausap tayo ngayon o magsumpaan tayo. Ngayong araw na to mag-resign tayong lahat. Pag-usapan natin kung sino ang mag-handle ng Pilipinas during the break or during mga panahon na wala tayong mga pinuno. Itong araw na to, mag-resign tayo lahat. Ako mauuna. Ako mauunang magre-resign. Wala eh. 'Di ba? Maganda nga yung yung sinabi ni Lino na wala kaming pakialam kahit walang Cayetano sa gobyerno, basta importante Pilipinas. Sino pa ang ayaw? Itong mga pare, siyempre. Tayo na itong mga pare talaga na to Mga banal na aso talaga Conference of the Philippines sa pagpapalit ng liderato o ang paglihis sa direksyon ng investigasyon. Hindi raw mapagagaling ang isang bayan kung ito ay barado ng kasakiman. Daming ganyan, daming hanas. Hindi daw mapapagaling ang taong bayan when its moral arteries clogged by corruption. Ulul. Kayo ang numero 1 mga kurakot, mga pare. Tumigil nga kayo. Kayo ang mga kurakot sa Pilipinas. Makaano naman tong mga to, kala mo'y kalilinis ng mga budhi nyo. At katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline Marian. Diba? Ganda ng mga point of argument natin. Meron na bang vlogger na ganyan ang opinion? Wala. Tayo pa lang. Ayaw nyo maniwala kayo kasi masyado kayo nagpapaniwala sa mga hudas na yan At hanggang dyan na lang muna tayo. Ang ganda-ganda naman ang kwentuhan natin, di ba? Pero hanggang dyan na lang muna tayo, mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. After nito, magbablog tayo patungkol naman doon sa mga napakagagandang interview. Napakagandang interview ni Bongbong Marcos na puro kaululan na naman ng mga pinagsasasabi. Bukas yan, i-upload natin. Maraming salamat mga barateros. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Subscribe, like, hit the notification bell, share. At bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dasal lang tayo, kalmado, wag kayo makikipag-away. Okay, I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatag.
Wala